naman tayo, guys. Ito naman kay Chis Escudero naman to. Ang ano dito, ang pamagat ni Mima Alicia is Chis Escudero. Nilaglag ang mga senador. Sino kaya yung mga nilaglag niya? At anong way, in what manner na nilaglag niya yung mga senador na yon? Panoorin natin siya. Ayun, mga minamahal, napaamin na rin si SP. Laglaga na ba to? Damay-damay na ba to? Paano ba naman kasi? Alam niyo naman na madami na ang nagagalit dito nga po sa ating Senate President na si Quezon. Kasi parang ang sinanggawa nga ay delaying tactics yung ginagawa ni Chis patungkol na po dito sa impeachment. Ngayon, parang sabi niya, bakit parang ako lang yung tinitira? Diba? Napakanin siya kung ano nga ba yung totoong dahilan kung bakit July na lang ituloy yung impeachment. Ngayon, pag-aamin ni Quezon, yan daw po yung majority mga minamahal ng mga senador. Paano natin nasabing majority? Mga tamad magtrabaho eh. And then, to be honest, majority kasi yung iba kasi nangangampanya. So, madaling sabi, tamad nga magtrabaho. Okay. Naging senador ka pa. Diba naging senador ka pa kung tamad ka lang din naman i-fulfill yung duties and responsibilities mo bilang senador ng bansang Pilipinas. Diba? Katulad ni Tol Tolentino. Okay, diba? ang sabi ni Tol, nangangampanya kami. Kapag a-absent kami, baka matalo kami. Yan yung sabi ni Tol. Ito din naman si Bato, ganun din. Parang unfair naman daw, naiipit daw sila. And most ng mga re-electionists, yan po ang sinasabi. Okay, so ganito pala yung nangyari, no? Kaya pala si Chis Escudero, hindi siya makagalaw-galaw. Kasi nga, majority ng senators, which is, yun naman talaga yung duty mo as leader, kailangan mo din talagang pakinggan. Hindi niya lang mailabas-labas, no? Kasi nga, siguro, may takot din pala ang lolo mo. So, it's not superiority. Or, it's a fear over superiority. May bago din naman tayo mga Formula B kay Chis Escudero. Nagiging mathematician tayo dyan. Diba? That's the jurisprudence of what is going on between the Congress. Diba? Ano kaya yung ba't ganyan? Diba? Tama naman si Mima. Sa part na yon, I am now convinced na tamad and they are afraid. Fear, no? Kasi nga, baka mapabayaan nila the moment na malingat sila sa pag-monitor kung ano na ba yung progress ng kanyang campaign, baka mawala sila. And it's the task given by Duterte. Of course, kailangan monitor lahat-lahat yan. Diba? Ikaw ba naman? Sa kasarili mo, diba? Ikaw ba naman bantaan patayin ka? Nako. Bakit ka naman kasi ganyan? Former President Duterte. Diba? Nagji-joke siya ng mga ganun. And anyway, punta tayo dun sa main topic natin, di ba? Kaya pala, yun pala yung majority. Yung majority, yun pala yung sitwasyon. Kaya hindi makagalaw-galaw ang lolo mo. At siyempre, siya yung Senate President, siya yung spokesperson. Siya talaga yung mag-declare. Di ba? Pero that's supported by majority nga ng senator for the sake of the election. Sige, kulang pa yung knowledge natin. Alamin pa natin kay Mima. Kung po pwede, July na lang. Kasi nangangampanya nga daw sila. Pero naman sa akin, ang kukupal naman ninyo mga utang ng ina kayo, mga tax ng ina ninyo. Hoy. Para sabihin ng ganyan. Di ba? Para sabihin na, ay, nangangampanya kami, i-delay muna natin. Okay. Here's the thing. Sorry for cutting you off, Mima. Para sa akin, since part pa rin naman ng duty nyo din talaga yun. Kung nag-recess kayo, dahil nga it's campaign period, dapat dinamay nyo na din yung sa impeachment. Is mas naman yung impeachment. Diyan nga malalaman if you'll still win diba? Kung talagang trusted ka ng Filipino people. Diba? Kahit na nakikita nila, ay focus pala talaga ito magtrabaho, ito na lang yung boto ko. Kaso hindi majority of the people din naman talaga. Tumitingin dun lagi. Ba yan? Dito dapat, yan yung camera, ba yan? Nakakagigil. Ganyan. Inawa yung sarili. Yan nga sinasabi ko, guys. Yun ang sinasabi ko sa inyo.
Ha? Ganyan, o diba? Yan yung tunay na rason. Kaya yung mga forfeit natin, naging forfeit. Yung forfeit natin, guys, hindi natutuloy. Hindi natutupad because of their own agenda. That is because of their campaign. That is because of the races na because of campaign. Perfect. O, diba? Nakaka-stress lang, no? Nakaka-stress isipin na talagang super priority nila yung pagkumpanya. Diba? Pera nga naman. It's about money and fame. Diba? Kaya, sa mga nag-iisip na bakit si Chis Escudero lang din talaga yung dapat yung sisihin. Sisihin nyo na kung sino-sino yung majority nga. Yung majority ng Senate na talagang siguro hinuhugot siya. President, sabihin mo yung public na hindi talaga pwedeng gawin niya yung impeachment kasi maraming mga maapekto ang mga schedules na dapat pupunta kami sa ganito, ma-exhaust kami masyado. O di ba? Kaya siguro sila nag-decide na yung pa-forfeit na na paurong, hindi na naging Ang cute. Cute mo dyan, Mima. Sige, go. Yung impeachment. Hindi po pwede yung ganon. Trabaho niyan bilang senador eh. Kapag nakarating na sa inyo, yung impeachment dapat forthwith. Agad-agaran. Without any intervals or any delaying tactics. Kaso mga minamahal, itong mga iilang mga kupal na mga senador na sinasabi ni Quezon na majority daw po, kaya ayaw muna ituloy ngayon yung impeachment, abay mga tarantado, mga tamad. Di ba? Ayaw magtrabaho. Tapos ngayon, galit pa sila kay Coco Pimentel at dito kay Risa Ontiveros. Nagagalit sila. Bakit ba sila nagmamadali? O ang sabi pa nga ni Tol Tolentino, simulan mo na kung gusto mo ng impeachment. Yan yung sabi ni Tol dito kay Coco Pimentel. Simulan mo na kung gusto mo ng impeachment. Ito naman kasi si Coco Pimentel. Wait. Di pa si Coco Pimentel. Ito guys tapusin natin tong oras na to. Pero ito yung naging assessment ko dito. Pero si Coco Pimentel, gusto niyang ituloy. Bakit hindi niya sinasabi na madaming mga senador, kahit yun lang, bakit hindi niya sinasabi na madaming mga senador ang against na simulan agad yung impeachment? Is it kinausap nila personally, isa-isa sila personally, si Chis Escudero? So meaning, they are conspiring. Diba? Conspiracy naman, hindi naman siya crime. Ang magiging crime, kung ano yung mga nabuo, diba? It's like a manner. Pero, diba? Oh my God. Oh my God. Kasi, pwede naman sabihin ni Coco Pimentel na kaya po hindi yan matuloy-tuloy kasi ang daming mga senador na ayaw ituloy yung impeachment. 'Di ba? Paisip tuloy ako. 'Di ba? Parang magkakakampi sila, no? Ganun talaga 'yon. So ibig sabihin talaga kahit ituloy o hindi yung impeachment, matik. 'Di ba? And dun sa issue ng botohan, kung made in China ba yun? Comment nga kayo kung made in China yung gagamitin nating machine for the counting. May point yung yung attorney, no? Ang pangit lang kasi ng pag-convey niya nung niya message. Pero may point siya na pagdinaya. But I am taking it as yung Duterte yung gagawa nun para makapasok yung 12. Oh my God! Nakalungkot ba yan? Di ko alam kung pag naging Duterte na naman yung nagwagi at Sara na naman kung makabidyo-bidyo pa tayo. Dapat pala gagawa na tayo ng 50,000 na video everyday.